na ginawa natin ng transport sector, makikita naman natin na mayroon kaming transport holiday ngayon. Sa buong Metro Manila, talagang buo yan ng mga samahan dyan. Sa probinsya sa atin, meron namang nakilahok kasi di rin namin makontrol itong mga operator kahit wala kaming abiso na makikilahok doon sa transport holiday. Subalit sa monitor natin ngayong umaga, halos marami ang hindi lumabas. Opo. And yan po ba ay sa pag-iisa or baka naman po dahil na rin nga po sa taas na po talaga ng krudo at hindi na po nila nakocompensate po yung kala pong pagbiyahe at wala na po silang naiuwi po, Sir Bernard? Tama po kayo, no? Ito nga, nakaambang price adjustment na naman bukas. So, malamang papalo ng 14 pesos. Baka ang kanya tuloy-tuloy na yan na talagang kukunti na ang babiyahe. So, ito na yung pangamba natin na talagang malaki ang epekto nitong taas-taas ng krudo natin. So, makikita natin ngayon, no? Halos wala nang pumasada, konti na lang. Paano pa bukas? Kasi hindi kaya talaga eh. Yung isang ikot mo, lugi ka na. Pang-crudo lang. Paano yung para sa pamilya mo at paano yung boundary mo sa operator. Yes. And Sir Bernard, may mga ilang pong mga samahan sa isang na nagpatupad sila ng 50% ng sabi nga may transport holiday pero nung una pa lamang po ay 50% na kala pong pagtanggal ng kala pong mga sasakyan para sa ganun ay mas mapaganda siguro kahit paano ay kumita po sila. Eh baka yung binabanggit po ninyo, baka maging mga 20 o 30% na lang po magpa-fly po dito, sir. At kamusta po yun? Well, totoo yan, ano? Sa ngayon, dito na lang sa Kalasyaw, umaga-umaga, nasa daan na tayo. Even bunuan transport, nanggagaling ng mga Eastern Pangasinan. So, wala talaga, halos konti talaga. So may mga coordination din yung mga kasamahan ko sa transport, nagtatawagan din kami. So ang usapan na lang, kasi hindi namin sila pwedeng sabihan itong mga operator din na hihinto. Pero kusa silang maaaring sumama doon sa panawagan ng national na talagang magkakaroon ng holiday upang mapakinggan tayo ng government kung ano ang aksyon nila itong araw na ito. Opo. Sir Bernard, meron po bang nakuha po na assistance kayo mismo mula mismo sa tipong gobyerno dahil po dito sa krisis na ito? Sa ngayon po, ongoing yung process ng mga papeles namin lalo sa LTFRB. So hanggang ngayon, hindi pa nagbigay kami ng list pero may mga binago sila. So yun yung aming ginagawa sa ngayon. So hinihintay namin hanggang katapusan ng March. Napakatagal po. Kahit po mga packs po diyan kasi parang mga grocery items hanggang ngayon walang-wala pa rin po. Ganun po kakupad po ang ating pong gobyerno para po sa inyong sektor po, Sir Bernard. Meron din. Unang-una dito sa LGU Dagupan, nagpamahagi si Mayor Belen ng grocery pack sa mga transport driver, operator dito sa lungsod ng Dagupan. Pero sa Dagupan lang yon. So kahapon sa City Plaza ng 1:30 onwards, so nagbigay si Mayor at ng mga kasama natin sa LGU Dagupan na 5 kilong bigas, may noodles at kape. So malaking bagay po yun sa amin. Yung 5 kilo talagang pantawid na yun sa 2 araw. Sir Bernard, ngayon ay may mga reports po tayo na nakukuha regarding nga po dito sa pasahe. Na siguro amidan naman po kayo na wala pong taas pasahe, pero ang ilan po ay naninigil na po ng dagdag pasahe dahil nga po dito sa taas na may mga ilan nakikiusap at ang ilan naman talaga pinapatupad po na wala pa po sa taripa po, Sir Bernard. Yes, ang unang-una, bawal po kasi kami magtaas dahil wala pa namang order ang LTFRB. Binawi kasi ni Presidente yon. So balit, siguro kung makikiusap na lang itong mga kasama natin mga drivers na at hindi naman magre-react yung mga pasahero nila, so wala naman problema. Mas nakatulong pa sila sa driver kasi lugi talaga Bomafrane, no? Yung isang ikot na lang more than 1 liters ang konsumo. Yun nga sabi ko, paano pag umikot kang walang laman,
Mm. lugi ka talaga, sunod-sunod na yon. So, hirap. Sa ngayon talagang hirap ang pasada ngayon. Kawawa sila.